Saan ka man naroroon, mahal ko, mananatili kang buhay sa aking puso. Ramdam kita sa bawat sandali. Dahil buhay na buhay ka sa himig ng pag-ibig. Himig ng pag-ibig. I need your love, you brighten up my day. Isang himig na maging gabay sa mga taong wagas na nagmamahalan. Duyan ng malabahagharing pag-ibig na hihili sa puso at pakiramdam. Himig ng pag-ibig. Isang dula na kung saan iikot ang iba't ibang kwento na inyong mapapakinggan mula Lunes hanggang Sabado. Sa pluma at direksyon ni Lubimin Aquino. Dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. Ang nakaraan, dahil sa nasaksihan ni Renante na pagpupursige ni Amador na manligaw kay Marites, nagdesisyon na magpaubayan na lang, bagay na pinuri ni Carmila. Marami ang sakripisyo ni Renante para kay Amador. Minsan na namasyal sa tabi ng dagat, sinubukan ni Marites ang kakayahan ni Amador sa pamamagitan ng pagtatanong nito kung ano ang gagawin ng binata kung mabibigo. Pinag-initan niya si Georgia at naglasing. Nagdesisyon si Renante na lumayo at hindi pa nagpaalam sa ina. At ngayon, narito ang karugtong ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Daloy ng Buhay. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Moment of my life. The memories shared together. Nag-i-enjoy si Renante sa Cebu, Marites. Baka may nakurso na dahan na Bisaya. Sir, Kuya Amador. Oh, bakit Kuya Amador na naman? Hindi naman siguro masama kung sweetheart ang itawag mo sa akin. May gusto akong sabihin sa inyo. Huwag sana ko yung masaktan. Hindi ako maniniwala kung sabihin mo na hindi mo ako mahal. Mahal na mahal kita. Kuya, bituin niyo ang kamay ko. Huwag ka na tumanggi. Nakahanda ako na pagkasalan kita. Parang hawan niyo. Huwag niyo ako ngayon kapin. Hindi naman nagtatrabaho ang ginagawa ninyo. Sinang babaeng yan, Amador? Nagngingit-ngit ng kilos. Hindi ko lang maninervyos ako. Si Marites, Sa akin. sekretarya namin ni Renante. Sekretarya mo lang, Amador? O kaya, kilala kita? Nobya ko si Marites, Georgia. Ngayon, may problema ba? Kaya naman pala nasabi mo na hindi mo na ako mahal. May iba ka na pala. Tatanungin nga kita, babae. Totoo ba ang sinasabi ni Amador? Ano po, Kwan? Ambisyosa ka naman na babae. Sa itsura mong yan at pananamit mo, ay isa ka lang patay gutom
Ambisyosa. Georgia, wag mo naman sanang bastusin si Marites. Sir Amador, please. Uwi na sana ako. Sir? Akala ko ba, nobya mo ang babaeng ito? Huwag mong sabihing pumapatol ka na sa gaya niya. Ganito ka na? Na wala kang delikadesa, Amador? Oh, nandito ka na pala, Marites, anak. Maaga kang umuwi. Pero namumula ang mga mata mo. Umiiyak ka ba? Tay, Umiiyak ka na yumakap sa akin. Ano ba ang problema? pinipilit ako ni Kuya Amador na tanggapin ko siya. At tinangka niya akong yakapin at halikan. Ano? Pero nagulat ako. May dumating na isang babae. Georgia ang pangalan. Ipinakilala akong nobya ni Kuya Amador sa kanya. Ganun na lang ang panlalahit ng babae sa akin. Ha? At sino ang Georgia na iyon? Nobya kaya niya? Hindi ko alam. May tumigil na kotse sa tapat ng bahay. Baka sinundan ka ni Amador. Mabuti para magkausap kami. Ikaw? Sino ang inaasahan mo? Siguro, ang alam mo, sinundan ka ni Amador. Sabi ko na nga ba, hindi ako nagkamali. Ambisyosa ka na babae. Mahirap lang ang pamumuhay namin. Pero hindi sana ganyan ang paglalait mo sa amin. Pwede ba? Huwag kayong makialam. Ikaw na matanda. Pakiusap. Huwag mong bastusin ang tatay ko. Hindi ko kayang makipag-usap sa inyo ng matagal. May gusto lang akong malaman. Sabihin mo nga sa akin ang totoo. Talaga bang nobya ka ni Amador? Ako na ang sasagot sa tanong mong yan, Georgia. Nanliligaw lang si Amador sa dalaga ko. Hindi pa niya nobya. Ganyan pala, no? Ngayon, pwede ka nang umalis. Mahirap lang kami. Pero ang gusto namin ay tahimik na pamumuhay. Pakiusap. Huwag mo sanang guluhin si Marites. Dahil lang kay Amador. Kanina ka pa umiinom ng alak, Amador. Ano ba ang problema mo? Pilitin ko sana si Marites para tanggapin ako. Pero dumating si Georgia, Mama. Nanggulo sa opisina. Ganun pala. Ayaw ko na sa kanya. Pero pinipilit pa rin niya ang sarili niya. At nilait pa si Marites. Hayaan mo. Kakausapin ko si Georgia. Siyempre, mahal na mahal ka niya. Pero hindi ko na siya mahal, Mama. At si Marites naman. Kung ano ang nagbabawal sa kanya, natanggapin ako. Samantalang wala siyang nobyo. At may hinala ako na may ibang nandilikaw sa kanya. Girl, I need you. I need your love. Tawagan ko si Ginang Milyari.
Siya lang ang makakatulong sa akin sa problema kong ito. Kahit maliwanag na kay Georgia na wala kaming relasyon ni Kuya Amador, baka hindi niya ako tigilan na guluhin. Natatakot ako sa pamimilit ni Kuya Amador sa akin na tanggapin ko ang pag-ibig niya. Tinangka niya akong halikan. Hello? Magandang gabi po sa inyo, Ginang Milyare. Pasensya na po kayo sa pang-istorbo ko sa inyo sa pagpapahinga ninyo. Gising pa ako. Kapapasok lang ni Amador sa kwarto niya. Naglasing dahil sa panggugulo ni Georgia doon sa opisina. May hilingin po sana ako sa inyo. Kung pwede, hindi pa ako papasok sa opisina bukas. Hindi ko naaalamin ang dahilan. Sabihin mo lang kung kailan ka papasok. Hindi pa rin umuwi si Renante. Salamat at naintindihan niyo ako. Yan lang po ang sasabihin ko, ma'am. O sige, Marites. Matulog ka ng maayos. Huwag mo nang gulihin ang isipan mo. May ibang pagkakataon pa na mag-usap tayo. Opo, ma'am. Masakit ang ulo ko. Parang mabibiyak sa sakit. Parang lumabo ang paningin ko. Nahihilo akong bumangon. Naalala ko ang nangyari kagabi. Nagsisisi ako sa ginawa ko kay Marites. At ang Georgia na yon, ginugulo pa ako. Nangako ako na magbabago na. At kung malaman ni Marites na binalikan ko ang bisyo ko, baka lalong ayaw akong tanggapin. Mabuti at dumating ka na rin, Nante. Kailangan ko talagang tulong mo. Ano ba ang nangyari, Mama? Ang nalaman ko lang sa katulong ay kayo ang nandito sa opisina dahil nalasing si Amador. Nalaman ni Georgia na nililigawan ng kapatid mo si Marites. At ipinakilala ni Amador sa ating nobya na si Marites ang nobya niya. Ano? Kumusta naman si Marites? Bakit wala pa siya, Mama? Tumawag kagabi si Marites at nagpaalam na hindi pa siya papasok ngayon. Kung ano ang totoong dahilan, ay hindi ko alam. Bahala muna kayo dito sa opisina, Mama. Babalik ako dun sa bahay at kunin ko ang pasalubong ko kina Marites at kay Mang Isidro. Kararating ko lang, Marites. At nalaman ko kay Mama ang nangyari. Gaano na lang ang panglalait ni Georgia sa akin. Bakit naman di balikan ni Kuya Amador ang dating nobya niya? Kapatid ko si Amador. Pero hindi ko pinapakialaman ang desisyon niya. Pagpasensyahan mo na si Georgia. At kakausapin ni Mama na hindi ka naguluhin pa. Baka sakaling pakinggan niya. Dahil malapit sila sa isa't isa. Maraming salamat. Si Mang Isidro pala. Nasa bukid. O sige. At babalik uli ako dito. At bukas ay pumasok ka na sa opisina. At si Mama na ang bahala kay Georgia. Kausapin ko rin ang kapatid ko. Baka magalit sa'yo si Kuya Amador. Ayaw kung ako ang dahilan ng hindi niyo pagkakaintindihan. Ako na ang bahala, Marites. Ang hiling ko lang sa'yo, huwag mong isipin na umalis doon sa opisina.
wala sana ito na nangyaring gulo kung hindi ko pinayagan na maunahan ako ni Amador na manligaw kay Marites. Naawa ko sa kanya. Kung ano naman ang hindi niya gusto, na magbalikan sila ni Georgia. Mabuti ba mag-usap kami ni Mama tungkol sa bagay na ito? Girl, I need you. I need your love. Kung hindi sana nagmamadali si Reynante, nadatnan ko sana dito sa bahay. Hindi po bale, babalik siya. At nakiusap na hindi ko raw isipin ang umalis sa trabaho ko. Kaya papasok na rin ako bukas. Nahalata ko na mabilis na kumbinsin ka ni Reynante. Si Reynante ba ang mahal mo, anak? Ha? Ayong kong may magkugulo. Paano naman na mamahalin ko? Hindi naman siya nanliligaw sa akin. Masasaktan lang ako, Tay. Kung si Reynante sana ang nanligaw sa'yo. Sinabi ko na sa inyo noon, Tay. Kahit sino sa kanila ang manligaw sa akin, hindi ako bagay sa kanila. Bakit kayo nandito sa opisina, Mama? Umuwi raw si Reynante at bakit wala si Marites? Tumawag sa akin kagabi at nakiusap na hindi pa siya papasok ngayon. Ano? Si Reynante? Saan ba nagpunta? May importante lang na inaasikaso. Bakit hindi niyo sabihin sa akin ang totoo? Kung saan siya nagpunta? May inililihim ba kayo sa akin? Alam niyo, ngayon lang ako naghihinala. Huwag ka sanang mainggit sa kapatid mo. Wala akong kinakampihan sa inyo. Hindi ako nainggit, pero hinala ko na may inililihim kayo sa akin. Nakipagkita ba kayo sa akin para sitahin ako sa nangyari doon sa opisina kahapon, Tita Carmela? Hindi naman kita sisitahin, Georgia. Gusto lang kitang makausap. Huwag na tayong maglokohan pa. Sinabi ni Amador na nobyaran niya si Marites. Pero nung pinuntahan ko doon sa bahay nila, ay nanliligaw pa raw ang magaling ninyong anak. Georgia, idadamay mo ba ako sa inyong galit? Hindi ako galit sa inyo dahil nire-respeto ko kayo. Salamat. Gusto kong malaman mo, Georgia. Importante ka sa akin. Pero sa Amador, sinasaktan niyang kalooban ko. Gusto ko nang magrebelde. Huminahon ka lang. Kung talagang mahal mo si Amador, ipadama mo. Magtiyaga ka. Gusto ko na kayo ang magkatuluyan. Kung ganon, may magagawa kayo kung gusto ninyo. Georgia. Pero kung wala kayong magagawa, ako ang gagawa ng paraan. Pero wag ninyo akong sisisihin sa gagawin kong ito. Ano ang ibig mong sabihin, Georgia? Hindi na kailangan na malaman ninyo. Kung hindi kayo kikilos, ako ang gagawa ng paraan.
Nagtataka ako kung ano talaga ang nagbabawal kay Marites para tanggapin ako. May hinala ko na may ibang hinihintay na manligaw sa kanya. Amador, Hindi kaya ikaw? Napakabait mo at gwapo pa kisa sa akin. tama na yan. Baka mag-away pa tayo. Pero ngayon, meron na tayong hindi pagkakaintindihan, di ba? At si Marites pa. Alam mo naman, ang dami kong sakripisyo. At iniisip ko ang kabutihan. Ang gusto kong malaman, kung mahal mo rin si Marites. Hindi ka makapagsalita dahil totoo ang sinabi ko. Di ba? Akala ko hindi mo pagbibigyan ng anyaya ko na magkita tayo, Renante. Oh, bakit ganyan na lang ang tingin mo sa akin? Natutukso ka na ba? Ano ba talaga ang sasabihin mo sa akin, Georgia? Ano ba naman ang katangahan ko? Nababaliw ako kay Amador. Alam ko naman na ayaw na niya sa akin. Bakit hindi na lang ikaw si Amador? O kaya ikaw na sanang mamahalin ko. Mabait ka rin, Nante. Pero hindi pareho ang katangian ninyong magkapatid. Georgia, Pero hindi. Si Amador pa rin ang mahal ko. At ikaw rin, Ante. Ikaw na sanang manligaw kay Marites. naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Kung nobya mo na si Marites, ay tapos na ang problema, Renante. Sisirain ko kayong magkapatid. Kung ganito, natuloy pa rin akong nasasaktan. Galit ako sa nangyayari sa akin. Sa palagay ko, Mama, masama ang hangarin ni Georgia. Galit siya kay Amador. Gusto niya na mag-away kami. Talagang nasaktan siya, Renante. At ikaw, hindi ka ba nahihirapan? Ang dami mo ng sakripisyo sa kapatid mo. Kailangan mo na rin maging masaya. Ano ang ibig mong sabihin? At gusto kong gawin, Mama? Dapat nang maturuan si Amador na tumanggap ng pagkabigo. Hindi yung lahat ng babae na magustuhan niya ay makukuha niya. Naguguluhan ako, Mama. Sa likod ng iyon, may nakita akong masamang ugali ni Georgia. Ay hindi nagbago ang pakikisama ko sa kanya. Sobra pa sa anak ang pagturing ko sa kanya. Nangako ako kay Ginang Milyari. Napapasok ako sa opisina itong umaga, sir. Sir? Talaga bang malayo ang loob mo sa akin? Hindi mo ba ako mahal? Bakit hindi ka magsalita? Sabihin mo sa akin ang totoong nararamdaman mo sa akin. Ayaw kong masaktan kayo, Kuya Amador. Kung talagang mahal niyo ako, nakahanda kayong magsakripisyo para sa akin. Ano? Kung ganun, Ayaw kong guluhin ako ni Georgia. Kaya balikan niyo siya. kung ganun binigo mo ako, Marites. Hindi mo ako mahal. At sino ang mahal mo? Girl, I need you. I need your love.
Ano pa ang mga susunod na mangyayari? Mga kaibigan, pakinggan bukas ang karugtong ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Daloy ng Buhay. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Isinulat ni Delfin Dumayas at sa direksyon, Lubimin Aquino Sr. Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Handog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo.